bagets dyan. Okay. Oo, na baka naman gusto rin, di ba, na bumalik sa, sa pag-aaral. Pag-aaral, It's grabe. not yet too late, Tama. Sabayan mo na yung anak mo, di ba? Oo. Classmate mo na rin. Tama. Share kayo ng assignment. Anak mo na, kaklase mo pa. Oh, parang ang saya nun, Hoy, walang masama sa ganun, ha? Oo. Na kahit na ano pang edad mo, pero pinupursige mo pa rin na makapagtapos ka ng elementarya, high school o college. Walang problema yan. Talagang yan din talaga naman yung masasabi natin na isa sa mga achievement natin sa buhay ang makapagtapos. Di ba? Tsaka ibang klase yun, yung kasabay mo, yung Oo. anak mo na graduate. May Correct. napanood ako series na ganyan. Actually, pelikula sa Netflix nung nakaraan. Pero eto nga, may bago. May bago. Hindi pelikula. Di ba? Ito ay met with a bit of criticism at syempre konting saliwat at taliwas na opinyon sa mga guro at syempre sa mga estudyante, mga magulang dahil may bago ng scheme. Yung tatlo na. Tama ba yun? Yung parang Tatlo, instead na BICEM, tatlo na. Trisem. Tama ba yung narinig ko kanina? Or something like parang tuloy-tuloy basta may bagong scheme? May Isa-search ano, ko nga yan. actually may mga courses na ganyan na instead na ang basic ay 2 semesters per year, nagiging 3 na. Oo. Ano yata yun kalimitan yata yun sa mga private. Kasi yung Junakis ko, yung panganay, si Duday. Ayun nga, TRISEM nga. 'Di ba? Oo. May kukunin siya na sa BS BS Psychology. TRISEM siya. Oo. At saka may ibang mga school talaga kagaya na lamang po sa Mapua, saan pa ba sa Lasal. If I'm not mistaken, 3 talagang semester yung mga yan. Sa ano naman, sa Mapua, parang alanga yata silang sem-break Dire-diretso. Teka lang, medyo nagugulahan ako. Anong advantage at disadvantage o difference ng TRISEM sa 2 semesters? I think dahil mas marami, mas ma-expedite or mas mapapabilis yung pagkakayari. Pero syempre, ang sagot ng mga guru dyan, sandali lang, hindi pa naman handa. Bakit hindi muna tayo mag-testing? 'Di ba? O di kaya konti pang consolidation dahil kulang. At kaugnay nga niyan, ako ang mga guro may pinaplano rin. Mamaya, after ng turo nila, hindi pa tapos. Hindi sila magkakape hindi sila lalabas, hindi magmomol. Sila po ay magpoprotesta. Magpoprotesta dahil Para sa karagdagan o aumento sa sahod nila na 15,000 pesos. Kasi nga naman. Alam mo, matagal na laban na to Oo. Siguro this time, ito na yung pagkakataon para mapagbigyan naman natin yung paghihirap at sakripisyo ng ating mga guro. Lalong-lalo na sa mga public school. Di ba? Palakpakan natin ang mga public school teachers natin. Oo, kapag may brigada eskwela, labas pa sa bulsa, pati brigada budget ng pamilya. Gumagawa talaga sila ng diskarte at ng paraan para syempre maitawid yung welfare ng kanilang pinagtuturuang eskwelahan. Palakpakan! Alam mo talagang dapat suportahan yung pagtaas ng sahod nila. Para naman, di ba, si teacher meron pa rin pambigay ng baon sa mga estudyante. Kasi ang dami kong kilalang ganyan kahit hindi nila anak, estudyante lamang nila. Ay, oo. Pero wag mong malalang lang dahil minsan kakainin at isusubo na lang ni teacher. I-share pa yung ulam sa estudyante. Ayan. At shoutout din bukod sa mga dakila nating mga guro sa mga public schools, shoutout din sa mga merong separation anxiety. Naiyak ng iyak, ayaw humiwalay kay mama at papa. Naiyak ka ng bata? Oo, meron akong si Punks. Anong ka nun? Level? Grade 1 ako. Ayun, Totoo. tanda mo nung umiyak ka pa. Totoo yun! Ako naman, kinder lang ako umiyak. Totoo yung may Punks ako nung grade 1 ako. Yun na nga, di kita judge. O bakit? Nasanay kasi ako sa bahay. Tapos, Sa lola mo? Lagi ako sa lola ko. Paano iyak mo, sample? Ganyan. Kainis. Kick out ka na. Ay, hindi, joke lang. Hoy naging issue yan kamakailan lang. Na may isang vlogger na parang nainis, di ba, sa isang bata daw. Dahil siya ay iyak ng iyak at nagtatantrum sa bata. Excuse me, lahat tayo dumaan sa pagkabata, kaya yung inis mo na yan, isang tabi mo yan. Dahil kung ang tanda mo na at naiinis ka pa rin sa bata na gaga ng gaga, ikaw na ang may problema.